Magandang araw, Mr. M. Nangyari ito bago mag-lockdown noong March 2020. Nagsimula akong magbenta ng alas 3 ng hapon dahil sa umaga kailangan kong alagaan ang 2 kong anak. Ako ay 45 taong gulang na. Pagdating ng tanghali, iiwanan ko na sila sa kapitbahay namin. Hindi rin ako nakapagtapos ng pag-aaral, kaya ito lang ang trabaho ko. Ang hirap ng buhay dahil namatay ang katuwang ko sa buhay dahil sa panganganak sa bunso namin. Ito na po ang kwento. Alas 3 hanggang alas 5 walang nabili dahil malakas ang ulan. May bagyo kasi. Pagdating ng alas 5:30 tumila ng ulan at doon naglabasan ng mga tao at marami nang bumili sa akin. Inabot na ako ng alas 9 sa pagtitinda dahil kailangan ko pa mapaubos ang mga tinda kong fishball, kikiam at kwek-kwek. Nangyari nga pala ito sa probinsya ng Laguna. Pagkatapos magtinda at maglinis ng fishbullan ko ng alas 9:30, umuwi na ako. Ito yung time na pakunti na ang mga tao sa labas dahil magla-lockdown na. Habang pumipidal ako, meron akong nakita na isang grupo. Ang dami nila, siguro kulang-kulang 40. Meron silang sinusundan. Siyempre, usyoso ako dahil pares lang ang dadaanan namin. Sinabayan ko sila. Nagulat ako dahil karo ng patay ang sinusundan nila. Kaya pala sobrang bagal nila. Bale, nasa kabila lang ako. Tapatan lang kami para makita kung anong ginagawa nila. Nang tinignan ko ng mabuti ang mga suot nila ay yung karo ng patay, lumang-luma at tila nabubulok na. At ang mga tao na naglalakad, nakakatakot. Ang mga itsura nila, ang haba ng mga kasuotan na maihawig ko sa nobelang No Limit Tangere at may mga belong suot rin. Nagiiyakan sila at tumahagulgul pa. Kinabahan na ako. Halos ating gabi na pero para silang nagpo-prosesyon. Ang pinagtataka ko ay bakit sila naglilibing ng gabi. Doon ko napagtanto na hindi mga tao ang nasabayan ko dahil paakyat at paahon ang tinatahak namin. Hindi ako makapedal na maayos dahil mabigat ang sidecar ko. Tinitiis ko na huwag tumingin pero hindi ko magawa dahil baka sugurin nila ako at wala akong magawa kundi pumidal. Sobrang dilim ng kalsada nun dahil ilan na lang ang street light. Mukha silang mga white lady at mga engkanto. Tinitiis ko lang ang paahon pero sa totoo lang gusto ko nang iwanan ang sidecar ko. Pero paano naman ang mga anak ko kung iiwanan ko ang panghanap buhay ko? Pagkatapos ng 5 minutong paahon, doon na ako nagdasal dahil sobrang sakit ng mga hita ko. Hindi ako makapedal ng malakas para iwanan na sila. Nang lumingon ulit ako, doon ko nakita na halo-halo sila. May mga bata, babae, lalaki, may mga matsurang itsura at kayong manggi ang mga balat. Makikita mo na galit sila sa lumang panahon o panahon ng mga Espanyol. Na makabuelo ko, pinilit kong pumidal na mabilis dahil sa taranta at takot. Di ko na malayan na nalaglag na ang mga gamit ko sa pagtitinda. Nahulog ang sandok, panluto at ang takip nito. Agad-agad, pinilit kong magpedal
dahil napansin ko na parang bumibilis ang pagkilos nila. Tila sinusundan ako. Nalintikan na nga. Hinahabol na ako na madaming multo. Mabigat na ang pagpedal ko sa sidecar kahit sobrang sakit na ng mga hita ko. Hindi ko pinulot ang mga gamit ko na nagkalat na ang mga sarsang sawsawan sa damit at sidecar ko. Kakamadali. Habulin ka ba naman ng halos 40 multo? Habang mahabol sila sa akin, narinig ko sila na sumisigaw ng, "Tulong! Tulong! Pinatay nila kami! Huwag mo kami iwanan!" Halos 15 minuto kami naghahablan. Hindi naman ako makalayo dahil ang bigat ng sidecar ko. Masakit na at pagod na ang mga hita ko. Malapit na nila ako maabutan. Wala na akong choice. Napatulad na ako sa sidecar at tumakbo na. Doon na ako nagsisigaw at tumingi ng tulong. Pero parang walang nakakarinig sa akin. Habang natakbo ko, sobrang bagal ko na at unti-unti na nila akong inabutan. Ang masakit pa, nadapa pa ako. Tinamaan ang tuhod at pumutok ang labi ko dahil tumama sa semento at wala na akong magawa. Dinumog, hinawakan ako na parang nasa concert. Hindi ko alam kung hinubrang ka ba o ninanakawan. Hawak dito, hawak dun. Nagpumiglas ako at sigaw ng sigaw ng tulong. Iniisip ko na marami silang sinasabi, maingay at parang nasa palengke. Maya-maya pa, may naaninag akong liwanag sa di kalayuan. Hindi ko alam kung pulis yun o barangay. Dahil sa takot at pagod, nawalan na ako ng malay. Nagising ako, nandun na ako sa headquarter ng barangay. Pagtingin ko sa orasan nila, alas 5 na ng umaga. Nagising ako noon dahil sa pag-aalala sa anak at sa sidecar ko. Binigyan nila ako ng mainit na kape dahil akala nila lasing ako dahil nakandusay sa daan at walang malay. Doon na ako nagkwento sa barangay at sinabi lahat ng pangyayari. Nagpaliwanag ako at siyempre hindi ako nakainom o anuman. Hindi sila naniwala. Tinawanan pa ako. Maya-maya pa ay tumahimik na sila. Biglang nagsalita ang pinakamatandaan nilang barangay tanod. Nagsindi ito ng sigarilyo. Nagkape pa nga at nagsabi ng totoo ang mga nasabi ko. Beyaw! Beyaw! Andiyan ka ba? Ha? Langya, anong ginagawa mo dyan, ha? Lupit mo, ha? Ikaw muna bahala dito, ha? Mukhang lasing to, ha? Pambihira naman talaga itong si Papsio. O sige, ako na bahala dyan. Merong na nagpapakita ng ganong grupong mga multo tuwing alas 12 ng madaling araw. Kaya pagdating ng alas 10, wala na masyadong lumalabas. Ang kwento ng mga matatanda nun, pinatay daw ito ng mga sundalong Kastila dahil sa hindi nito pagsunod sa ordinansa. Yung nasa karo, pinuno ng mga grupo na taliwas sa paniniwala ng mga Kastila. Ang sabi ay pinatay ito at sinunod yung mga miyembro ng samahan na laban sa Kastila. Lahat ng mga taong yun, hindi nabigyan ng hustisya. Kaya ito, nagpapakita ng sabay-sabay pagdating ng alas 6 ng umaga. Pagkatapos nun, pinauwi na nila ako at sumama sa pag-recover ng aking sidecar. Nakita namin yun sa may puno ng balete kung saan nakwento ng matanda
kung saan lumalabas at pumapasok ang mga multo. Dahil sa kwento at karanasan ko na ito, nagbigay ng tulong ang lokal na pamunuan ng probinsya ng Laguna at binigyan ako ng puhunan para magkaroon ako ng pamasadang tricycle at tumigil na ako sa pagbebenta ng fishball dahil sa trauma. Maraming salamat po sa pagsasalaysay ng aking kwento at huwag na tayo lumabas sa kalaliman ng gabi. Umaasa ko na hindi na ito mangyari sa mga residente ng probinsya ng Laguna, naway matahimik na ang kaluluwa nila at di na magpakita pang muli. Kumusta, Karimlan? Ako si Arturo, isang fan ng iyong channel dito sa Amerika. Kahit Pilipino ako, hindi talaga ako nagsasalita ng Tagalog, pero nakakaintindi ng lengguwahe. Sana ay may salin mo na maayos sa itong kwento ko na nangyari dito sa Amerika. Nagtatrabaho ako noon bilang isang magdamag na security guard sa isang super Walmart. Ito ay noong panahong bukas ang mga super Walmart, 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Medyo madali naman ang trabaho. Sa totoo lang, ginugugol ko ang karamihan sa aking oras sa pagtambay sa aking sasakyan at pinagmamasdan ang parking lot. At dahil ang tindahan ay nasa isang maliit na bayan, wala talagang anumang malubang krimen. Ngunit sakali magkaroon ng anumang gulo sa tindahan, ang pangunahing responsibilidad ko ay tumawag sa 911 at maghintay para sa mga pulis na darating. Upang magpalipas ng oras, kadalasan ay nakaupo lang ako sa aking sasakyan at kumakain ng merienda habang nanonood ng mga video sa aking Android phone o makikinig sa mga podcast. At bawat ilang oras, kailangan kong magmaneho sa paligid ng paradahan upang matiyak na walang anumang kahina-hinalang aktibidad. Ngunit dahil nagtatrabaho ako ng magdamag, kadalasang bakante ang paradahan. Bukod sa mga nakaparadang sasakyan ng mga empleyadong nagtatrabaho ng magdamag. Gayunpaman, may isang gabing hindi ko makakalimutan habang nagmamaneho ako sa parking lot. Parang normal lang ang lahat. Maya-maya dumaan ako sa isang maliit na RV truck na nakaparada hanggang sa kabilang bahagi ng parking lot. Walang kakaiba tungkol doon dahil pinapayagan talaga ang mga bisita na iparada ang kanilang mga kotse o truck sa magdamag hanggat meron o binigyan sila ng pahintulot. Ngunit habang papalis na sana ako sa RV truck, may nakatawag ng pansin sa akin doon mula sa isa sa mga bintana. Nakita ko ang mukha ng isang matandang babae na nakatingin sa akin. Natigilan ako, kaya natapakan ko ang preno. Habang nakatitig ako sa kanya, doon ko napagtanto kung gaano siya nakakakilabot. Siya ay may maikling puting buhok, kulot at maputlang kulubot na balat. Pero ang pinaka nakakabahala sa kanya ay ang pagdilat nito na nakatitig sa akin. Malaki rin ang ngisi niya na naging dahilan ng pagkakulubot ng mukha niya. Kahit matandang babae lang siya, hindi ko maiwasang mabahala. Ilang segundo lang yun, pero parang ang tagal kong tinitigan ng matandang babae. Hindi ko na gustong tingnan pa ang matandang babae. Mabilis kong pinaandar ang sasakyan, kahit na kinikilabutan pa rin ako sa pangyayari. Nagawa kong tapusin ang pagmamaneho sa buong parking lot.
Maya-maya pa ng gabing iyon, para sa aking lunch break, umupo na lang at tumambay na lang sa aking sasakyan at kumain ng pagkain. Buti na lang nakapaganda ako sa bahay ng adobong manok at kanin. Habang kinakain ko ang aking adobo at nanonood ng isang video sa YouTube sa aking phone, naalala ko kung gaano kaginhawa ang pakiramdam sa aking sasakyan mula nang umulan ng bagya sa labas hanggang sa malapit na matapos ang lunch break ko ay may napansin ako sa di kalayuan. May nakita akong parang taong nakatayo lang sa tabi ng isa sa mga poste ng ilaw. Hindi normal ito dahil malamig talaga at umuulan pa, pero habang tinitignan ko, mas napagtanto ko na mukhang matandang babae at nakatingin siya sa direksyon ko. Doon ako nagsimulang magkaroon ng hindi magandang pakiramdam sa akin tiyan. Siya bang matandang babae na nakita ko mula sa RV truck? Sabi ko sa akin sarili. Ilang segundo lang ay niligpit ko na ang natitira kong pagkain, ngunit sa paglingon ko sa direksyon ng matandang babae ay wala na siya. Medyo mahirap isipin kung saan siya maaaring pumunta dahil sa bagyang pagulan. Hindi ko alam kung paano siya nawala ng ganong kabilis. Bigla akong may nakitang naglalakad sa likod ng ilang nakaparadang sasakyan sa di kalayuan. Gayunpaman, walang sino man na lumabas sa kabilang panig ng mga kotse. Nagsimula na akong kabahan. Paano kung ito yung matandang babaeng nakita ko? Napaisip ako. Nagsimula na akong maguluhan. Nakakabaliw isipin ng matandang babae. Ngunit hindi ko talaga mapigilan. Nang saktong paandarin ko na sasakyan, ay bigla na lang ako nagulat nang makita ko ang isang matandang babae sa refleksyon ng aking rearview mirror. Pakiramdam ko, halos sumabog ang dibdib ko sa kaba nang makita ko siya nakatingin lang sa direksyon ko mula sa likod ng sasakyan ko. Kahit na kinikilabutan ako, naisip ko rin kung paano kung may side siya at kailangan ng tulong. Dahil sa natatakot ako sa matandang babae, nag-ipon ako ng lakas ng loob para bumaba sa akin truck para tanungin kung kailangan niya ng tulong. Ngunit ng pagbaba ko sa aking sasakyan, muling nawala ang matandang babae. Paano siya nakababa ng ganong kabilis? Sabi ko sa sarili ko. Nagsimulang tumubok na mabilis ang puso ko. Iniisip ko kung paano nangyari yon. Habang nakasakay na ako sa aking sasakyan at simulan ko nang i-start ang sasakyan, may napansin ako sa aking peripheral vision. Habang palingon ako sa gilid ng bintana, nakita ko ang pinaka nakakatakot na nakita ko. Naroon, nakatitig sa akin mula sa bintana ang matandang babae. Nakadilat at nakangisi. Halos mapasigaw ako nun. Mabilis kong pinaandar sa sasakyan. Ngunit nang lumangon ako, wala na naman ang matandang babae. Diniretso ko ang pagmamaneho patungo sa RV truck. Umaasang makakahanap ako na nakakakilala sa matandang babae. Habang galit ng galit ako sumisigaw sa pinto ng RV truck,
habang alertong nagmamasid sa paligid. Baka sakaling makita ang matandang babae. Matapos ang halos 1 minutong katok at pagsigaw, bumukas ang ilaw mula sa loob ng RV truck. Ilang segundo pa ay may nabukas ng pinto. Sinalubong ako ng isang matandang lalaki na inakala kong asawa niya. Mawalang galang sa pangistorbo ko ha. Sa tingin ko yung matandang babae na nakasakay dito ay nawawala. Nakita ko siya sa tapat ng front parking lot malapit sa sasakyan ko. Ano iho? Hindi maaari. Hindi pwede yon. Sigurado ka ba? Sigurado kung yung matandang babaeng gumagala sa parking lot ay iyong... Teka lang, sandali lang. Nandito pa ang asawa ko, iho. Naramdaman ko ang kilabot at pagkalito na makita ko ang larawan sa harap ng urn. Ito ay matandang babae na kamukhang kamukha nung nakita ko noong gabing iyon. Ito naman talaga si iho. Sana wala akong ginawang masama, iho. Humihingi ako ng pendulot na mag-camp dito sa gabi. Ako'y nag-road trip lamang dito, iho. At binibisita ang mga lugar na pinapasyalan namin mag-asawa. At isa itong Walmart na paborito naming pasyalan o puntahan. Sandaling iyon, hindi ko alam kung ano sasabihin. Kahit na gusto kong sabihin sa matanda ang aking nakita, alam kong maaari ako mawala ng trabaho dahil sa panggigipit sa isang bisita. Kaya sinabi ko na lang sa kanya na nagkamali ako at tumingi ng tawad. Sinabi niya na huwag mag-alala at ayos lang ito. Naalala ko ang pagmamaneho at pakiramdam ko ay mababaliw ako. Sinubukan kong suriyan ang footage ng seguridad para sa ebidensya. Kasamaang palad, ang mga lente ng camera sa labas ay masyadong mahamog para makita ang anumang bagay dahil sa lagay ng panahon. Para sa kaginhawaan, ginugol ko na lang ang natitirang oras at tumambay sa loob ng store kasama ang mga magdamag na empleyado. Umuwi na ako pagkatapos ng duty ko. Pagbalik ko sa trabaho kinabukasan, sinulubong ako ng senior security guard. Nag-usap kami, karaniwang kwentuhan palagi bago ito umuwi. Pero nung papalis na sana siya, may sinabi siya sa akin. Oy Arturo, masarap ng binigay mong ulam eh. Ano ba yun? Lutong Pinoy na Pinoy eh. Pahingi ulit ako ah. Pwede ba doble mo na? Abay, pagkasarap eh. Oo naman. At saka nga pala may nakita ko din eh, kagabi. Gusto mo malaman? Oh, ano na naman yan? Naalala mo ba yung RV truck na nakaparada din eh kagabi? Bago umalis ang matanda, abay, pagsaboy ba naman ng parang abo sa paligid ng parking lot? Kaya lang nung sisitayin ko na are, biglang nagbadaling kumaripas. Kung sakaling bumalik, pwede bang pagsabihan mo? Abay, doble pa rin yan. Ang story mo nakabuti natin din eh. Kung magkakalat yan sa parking lot, dagdag trabaho yan. Hello po. Ako po si Gio. May ibabahagi ako na nakakatindig balaybo na naranasan ko sa may mabang skinita sa aming baryo. April 6, 2012, Biyernes Santo. Bago lang kami natapos kumain ng panangalian at nagmamadali akong lumabas patungo sa internet shop. Ma, punta lang muna ako sa internet shop. Huwag kang magpaabot ng gabi ha, kundi malilintikan ka sa akin. Tumungo na ako. At mga 500 metro ang lakad ko papunta doon. Uso pa yung mga online game gaya ng Run Online, Guns at Kabala Online. Yun yung mga patok na laruin namin magkakaibigan dati. Pag nakapwesto na ako, ay hindi na ako alis
hanggang maubos ang perang binigay ng papa ko. Dumaan ng oras at aliw na aliw kami sa aming nilalaro. Pagpatak ng alas 6 ng gabi ay simula nang nag-alisal yung mga kaibigan ko. Oy tol, magla-log out na kami. Di ka pa uuwi. Uuwi din ako pag nag-level up na yung karakter ko. Grabe ka tol, pa-max ka na ng level oh. Di na kami makakahabol sa'yo. Siyempre, para mas malakas ako sa inyong lahat. Bahala ka dyan. Doon lang muna kami kay Manong Ben pre. Kain muna kami doon, intayin ka namin. Sige, susunod ako. Sa kagustuhan kong ma-max level yung karakter ko, ay naglaro pa ako ng naglaro. Di ko na lang namalayan na mag-alas 8 na pala. Putik, lagot ako kay mama nito. Kuya, out na ako. Magkano po lahat? 80 pesos lang bata. Ito po kuya oh. Sa paglalakad ko palabas sa internet shop, ay liningon ko yung mga barkada ko na tumatambay sa tindahan ni Manong Ben. Kaso wala na sila doon. Sayang, di ko na sila naabutan. Kaya naglakad ako mag-isa pa uwi. Naisipan kong mag-shortcut ng daan para mapabilis ang pag-uwi ko sa amin. Dumaan ako sa mahabang iskinita kahit na nakakatakot doon. Ayun lang kasi ang pinakamaiksing daanan patungo sa amin. Tumindig yung balahibo ko kasi ako lang mag-isang naglalakad noon. Bahala na si Batman. Sa isip ko, para kasing may nakabang na mga masasamang elemento. May malaking puno kasi ng akasya sa gitna ng mahabang iskinita. At doon daw, maraming nagpapakita talaga na kung ano-ano. Pero di naman ako kumbinsido na meron talaga. Palagi ko kasing kasama mga kaibigan ko pag dumadaan kami dito. Sadyang takot lang talaga ako. Kasi ako lang mag-isa. Nung umabot na ako sa gitna, ay di na ako tumingin sa puno para baliwaliin ang takot. Sabay na mabilis na paglakad para mapadali ang pag-abot ko sa pinakadulo ng iskinita. Nakatitig lang ako sa ilang poste sa dulo ng iskinita at napapansin ko parang lumalayo ito. Para bang may humahatak sa akin pabalik. Bumigat bigla yung pakiramdam ko. Di ko maiwasang tumingin sa likod para kumpirma kung gumagalaw ba talaga ako. Pero sa paglingon ko ay nandun pa rin ako sa gitna ng mahabang iskinita. Nagsimula na ako magpanik at tumakbo ng mabilis. Pero di pa rin ako gumagalaw at lalong lumalayo yung ilaw ng poste sa dulo ng mahabang iskinita. Nawawalan na ako ng hininga sa pagmamadali kong tumakbo at napatigil na lang ako dahil sa pagod na nararamdaman ko. Sa di inaasahan, may nakakakilabot na tinig na biglang tumawag sa aking pangalan. Gio! Gio! Laro tayo! Huwag ka muna muwi. Nung narinig ko yung tinig ng isang bata, ay lalo akong nanginig sa takot. Pinagkat ko yung mga mata ko, sabay na paluha. Dumakas ang tibok ng puso ko at napaisip kung anong gagawin ko. Kung tatakbo pa ba ako o hindi. Kaso, wala na akong lakas para tumakbo ulit. Kaya, di ko maiwasang tumingin na lang sa likod para tingnan yung bata. Pero sa paglingon ko ay... Tara, laro tayo! Nasa tabi ko na pala siya. Sa sobrang gulat, ay biglang dumilim ang paningin ko. At nawalan ako ng malay at bumaksak sa konkretong daan. Pagmulat ng mga mata ko, namalayan ko na lang na nasa amin na ako at lumilingon na parang di makapaniwala sa nangyari sa akin.
Hindi may pinta mukha ni Mama sa nangyari sa akin. Hinawakan ko yung mukha ko at napansin kong may sugat at namamaga yung kaluwang parte ng mukha ko dahil sa pagkabaksak ko sa konkretong daan. Okay lang ba siya, Tatang? May ginagawang ritual yung albularyo sa akin at nagsindi siya ng kandila para patuluan yung maliit na palanggana na may holy water. Tapos, sinabi niya, Pinaglaruan yung anak mo ng isang batang engkanto. Gusto atang kunin yung anak mo para idala sa kanilang mundo. Buti na lang nakita siya ng mga kaibigan niya nung mismong pangyayaring iyon. Bumangon ako sa pagkakahiga at biglang sumakit yung ulo ko. Hinawakan ko yung aking noo at may namuong bukol dito. Lumingon ako sa paligid at nakita ko yung mga kaibigan ko na medyo nabahala at nagtaka kung anong nangyari sa akin. Sinabi nila nung paglabas ko daw ng computer shop ay tinawag daw nila ako mula sa tindahan ni Manong Ben para pumunta sa kanila. Sigaw daw sila ng sigaw pero mukhang binaliwala ko lang daw sila. Sabi ko pa, Ano? Wala naman kayo dun ng paglabas ko eh. Kaya pala, dire-diretso lang ang paglakad mo at hindi na tumingin sa amin. Buti na lang sinundan ka namin kasi nung nakita ka na namin ay umiiyak ka na at parang may kinakausap ka na hindi namin nakikita. Tinawag ka namin ulit doon tapos bigla ka na lang nahimatay sa gitna ng mahabang eskinita. Nako, mag-ingat talaga kayo lalo na kapag Biyernes Santo dahil patay yung Diyos ngayon. nabahala yung mga kaibigan ko sa sinabi ng albularyo dahil seryoso ito sa pagsasalita. Huwag niyo na takutin yung mga bata, mabuti pa ay kumain na kayo sa ng tinolang manok. Halina kayo mga bata. Kinabukasan, pinuntahan namin yung malaking puno ng akasya. Tapos, nagalay ng manok yung papa ko kasama yung albularyo para sa pagpapamanin na panggagambala ko daw sa teritoryo ng mga engkanto. Mula noon, hindi na kami dumadaan doon dahil sinara na ito ng may-ari. Ngayon ay isa na itong malaking hotel at medyo nakakakilabot pa rin ito tignan dahil nandun pa rin yung malaking puno ng akasya sa gitna. Kung sakaling dadaan kayo sa mga malalaking kahoy, magpasuntabi kayo. Hindi nyo alam, kayo na ang susunod na biktima ng mga di nakikitang elemento. More power po sa channel mo, Mr. M.